Okay, kung nandiyan po kayo, sabay-sabay natin basahin to, yung salita ng Panginoon. Handa na po ba kayo ang lahat? Okay? Ready? 1, 2, 3. Isaiah 48:21. Nang patnubayan ni Yahweh ang bayang Israel sa pagtawid sa malawak at mainit na disyerto, hindi ito nauhaw bahagyaman, sapagkat binutas niya ang isang malaking bato at ang tubig ay bumukal. Tayo po ay sandaling manalangin. Father God in heaven, sa iyo namin pinagkakatiwala ang sandaling ito ng pag-aaral ng salita. Turuan mo kami, gabayan mo kami, ikaw magbigay sa amin ng karunungan at pagkilos na yung banal na Espiritu Santo ay kilusan na kami, Panginoon, sa pamamagitan ng salitang ito na laging ipaunawa sa bawat sa amin, Panginoon. At ang salita mo ay siya mong isulat sa aming kaisipan at siyang ang mga kasulatan mo naman ay siyang itarak sa aming mga puso. Sa sandaling ito ng pag-aaral po amang banal na iyong salita. Sa iyo namin ibabalik ang lahat ng ito, Diyos Ama, na may pasalamat sa tanging pangalan po na imbukto na anak na si Kristo Jesus namin, Panginoon at tagapagligtas. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Muli, babasahin ko po itong sa screen. Nang patnubayan ni Yahweh ang bayang Israel sa pagtawid sa malawak at mainit na desyerto, hindi ito nauhaw. Ayan po. Bahagyaman sapagkat binutas niya ang isang malaking bato at ang tubig ay bumukal. Purihin ang Diyos muli sa kanyang salita. Kung sasalaraman po natin, mga minamahal, ang disyerto, kung kayo po ay makakarating dito po sa lugar ng Pampanga, napakainit po noon. Bakit, Pastor? Nakarating po ako noon. Edad ko ay 15 years old po. At alam niyo po ba, yung mga tao ron, dahil mainit yung disyerto, halos wala silang magamit na tubig doon. Tapos yung mga lupa ron, yun na pala ang ginagamit nila sa pagpapagawa ng bahay. Ang tanong ko, saan kayo kumukuha ng tubig? Kailangan maglakad pa sila na papunta doon sa sapa. Ang layo pa nun lalakarin para makakuha sila ng tubig at kanilang may inom pa. Magagamit, in a short po. Ganoon ang disyerto. Disyerto, kumbaga, sabi nga ng iba mga tao, walang kabuhay-buhay. At talagang hindi ka mabubuhay. Mainit na, walang tubig, walang halaman, wala kang masisilungan. Kung meron man tumubo, mga damo, ganyan lang kataas to, pinakamataas na po yun. Yun po ang kalagayan po ng disyerto. Sa Saudi o sa ganyang lugar po, sa Middle East po, pag sinabing disyerto, talagang disyerto. Zero na wala ka makikita kahit ano pa man. Ang makikita mo lang doon, lupa lang. Okay. Dito po sa ating pag-aaralan, ang disyerto po ay malikabok, mapanganib at walang tubig. Mahirap mabuhay doon at ilang tao lang ang magpapasyang tumira sa lugar na yon. Pero kung minsan hindi nating maiwasang mabuhay na para bang nasa disyerto. Tayo, at alam ng mga Israelita kung paano mamuhay sa disyerto. Kaya just imagine mga kapatid, yung panahon ng mga Israelites naglalakbay doon, talagang ang Diyos ay makapangyarihan eh. Meron sa panahon ng gabi, meron silang fire doon. Tumatanglaw sa kanila. Parang ilaw po. Pero habang naglalakbay naman sila sa disyerto, merong lambong ng ulap na parang payong nila. Hindi sila nainitan. Ganon ang powerful ng Diyos po. Ganon siya makapangyarihan. At ganon niya pinahalagahan itong mga Israelites. Mga Israelites kung paano sila mamuhay sa disyerto.
Halos kasi ang disyerto po, lahat ng lugar sa gitnang silangan, maging sa kabilang doon, ang Israel po. Pero may mga lugar naman doon na hindi tulad ng disyerto, tulad ng lambak ng Jordan at mga lupain na may lawa ng Galilea. Okay, pinili ng Diyos na manirahan ng mga Israelita sa lugar na napapalibutan ng disyerto para may pakita ng Diyos sa kanila ang kanyang kabutihan habang patuloy silang nagtitiwala sa Diyos. Dahil itong mga Israelitang to, alam nila, iingatan sila ng Diyos. Bakit? Ibibigay ng Diyos ang kanilang pangailangan. Hallelujah. Kung sinunod lamang nila ang utos ng Diyos. Sabi po sa Isaiah 48:17-18, ganito po salita. Ang sabi ng banal na Israel ng Panginoon, na sa iyo'y tumubos. Ako si Yahweh na iyong Diyos, tuturuan kita para ka umunlad. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Sa verse 18 po, kung sinunod mo lang ang utos ko, pagpapalay sana'y dadaloy sa iyo. Thank you po. Parang ilog na di natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod, parang dating ng alon sa dalampasigan. Para sa mga Israelita, ang dakilang pangako ng Diyos ay ang lupang pangako kung saan sila ay mamumuhay ng may kalayaan. Mamumuhay sila roon, yung mga Israelita, na hindi lang kalayaan, mamumuhay sila na mayroong dignidad. Mamumuhay sila roon, yung mga Israelita nito, na mayroong pag-asa at magandang bukas. Kasaganaan at kapayapaan ang ibibigay sa kanila ng ating Diyos. Dahil ang lupang pangako ay katuparan ng kanilang mga pangarap. Ganun po ang pangako ng Diyos sa mga Israelites. Kaya lang ang mga Israelites matitigas ang ulo. Even doon sa Romans 10:4, sabi po doon, sila'y masigasig sa Diyos, hallelujah. But lahat sila as self-unrighteousness. Lagi may pasariling katwiran. Wow. Sana po mga Kristiyano, hindi ganun. Opo. Masigasig sila sa Diyos. Ganun ang Israelites eh. Pero lagi may pasariling katwiran. Brother boy, tao lang eh. Oh yes, tao lang. Kahit nung pa man, nangangaral ang Panginoon Jesucristo, pinakikita na sa kanila yung mga dakilang gawa ng ating Diyos Ama through Jesus Christ. Because si Jesus Christ ang naging daluyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama, pagpapagaling, mga other miracles, at pangangaral ng kingdom ng God, hallelujah, ni Jesus Christ. Pero itong mga taong to, hindi pinakikinggan ang ating Panginoon. Bakit? Matitigas ang ulo. Ganun sila. Masyado lagi silang demanding. Totoo ba yun? Demanding. Opo, nakakalungkot. Kaya minsan sinasagot sila ng Panginoon, hindi pa pinakita na sa inyo? Kasi itong mga Israelites nito, sinasabi, Diyos lang ang nagpapagaling. No. Sa kanila yun, sa mga Israelites. Why? Kasi ang kanilang mga kaisipan, barado. Ang kanilang kaunawaan, pansariling katwiran lagi at pag-uunawa. Hindi yung katwiran at kalooban ng Diyos ang sinusunod nila. Amen? Dapat po mga Kristiyano, yung katwiran, kalooban Diyos ang laging sinusunod. Matthew 6:33. Ayan po. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Okay. Sa kasalukuyan, halos lahat sa atin ay hindi naman nakatira sa disyerto. Ayan. Pero madalas na ang pamumuhay natin
ay para bang nasa disyerto. Mga kapatid, aminin at hindi natin, yun ang totoo. Ang pamumuhay natin ay para bang nasa disyerto. Amen? Tanggap niyo po ba yun? Dapat po tanggap niyo bilang mananampalataya. Why? Kasi sa lupang ito, lahat ng mangyayari sa buhay natin o ng bawat tao, bago pa mangyari yan, alam na ng Panginoon na mangyayari sa buhay ng bawat tao yan. At dahil naman kailangan ikaw naman tao, buksan mo lagi ang puso mo at isip mo sa Panginoon. Bakit? Kasi may mga tao, iba ang pananaw Naglalakbay ang isip po. May laging pasariling kaunawan o katwiran po. Okay. Ulitin ko po, dito po tayo mag-aaral ng salitang ito. Tutudukan po natin to. Ang kadahilanan kung bakit madalas na ang pamumuhay natin ay para bang nasa disyerto. Okay. Una po, ang kadahilanan kung minsan ng dahil sa ating pagsunod sa Diyos ay nahihirapan tayo. Amen? Totoo po yun. Nahihirapan tayo. Thank you, Lord. Salamat po. Alam niyo po ba, kaya ako nagpasalamat sa Panginoon, bigla niyang pinaalala sa akin Alam niyo po ba, ganito po sitwasyon. Nasa Calamba City po ako. Nung panahon na yon, 20 minutes bago kami maka-exit doon sa Calamba SM. Sabi ko kay Lord, Lord, bakit traffic? Ako, taong makulit. Kinausap ko yung conductor, Sir, bakit po traffic? Ay, hindi mo makausad doon sa sakyan. Talagang bulto-bulto ang sasakyan. Ay, salamat po, Sir. Ngayon, umupo uli ako sa upuan ko, tapos sabi ko, Lord, paano ba yan, Lord? Paano ba yan, Lord? Meron kaming Bible study na 7 o'clock at nakaset up na lahat po yun. Malilit ako, Lord. Di ba, nahihirapan tayo dahil sa pagsunod natin sa Panginoon. Alam nyo, napakabuti ng Panginoon. Alam nyo, kaya ako nasabing napakabuti ang Panginoon. Pagkatapos kong magsalita, alam niyo, sabi ni Lord, bakit ka nagmamadali? Lord, biglang taas yung leg ko. Lord, sabayo ko, Lord, forgive me. Napaiyak ako sa Panginoon. Bagay na hindi ko alam. Bakit ako napaiyak sa Panginoon? Alam niyo po ba, ang pagdating ko ng pagsangan, yung nga po, minsan pinakita ko kay Esther Leti, yung kay Esther Mirna, yung lugar. Because yung Pagsangan Briggs, totally damaged po yun. Nobody can pass sa kabila po. Kahit na tao po. At kailangan sumakay ka ng boat hanggang sa kabilang pampang. Pagdating ko ron, ito ang layo, mula sa Volneto, ganyan, sabi ko, yes, Lord, kumakaway na yung kumakaway na yung bangkero. Sir, bilisan nyo, alis na tayo, isa na lang. Sabi ng bangkero, tuwan-tuwa ako. So, pag ganyan po ng pa ako, may sumingit na 4. Hala, hindi ako nakasakay, okay lang. May oras pa, Lord, sabi ganon. Alam niyo po ba yung bangka, unti-unting sa kalagitnaan, nung ilog na yon, unti-unting dumubog. Yung pala, yung ilog nyon, doon sa portion, yun ang pinakamalalim. Why? Alam nyo, sasabihin natin sa pagsunod natin sa Diyos, mahirap. Hindi pala mahirap. May dahilan lagi ang Diyos. Ang problema, tayo lagi may dahilan. At ang ginawa ng Panginoon, alam niyo po ba, minabuti ni Lord, hallelujah, na hindi ako makasakay doon sa boat na yon. Kung hindi, wala na si Brother Boy. Walang kaalam-alam ang pamilya ni Brother Boy. Namatay ako sa oras na yon. Why? Kasi hindi ako marunong lumangoy.
At habang lumulubog yun, unti-unti, tuwan-tuwa ako sa kay Lord. Yes, thank you Lord, umiyak ako. Hindi ko alam, sa likod ko, meron palang isang missionary na babae, magsasalita sa GIL. Speaker siya. Sabi niya, ay, sorry po ma'am, sabi ko. Ay, hindi, sabi niya. Pwede magtanong sa iyo? Opo. Ay, ako nga pala, nagpakilala ko. Nga pala si Brother Boy. Ang purpose ko noon, alam niyo bakit po? Magpapatotoo ko sa kanya. Hindi ko alam na Kristiyano. Alam niyo po kasi, ma'am, ako si Brother Boy, ganon. Ay, ako naman si sister. Saan ka pupunta? Meron po magkakandak po ng Bible study. Malilito ako sa inyo. But anyway, sister, may time pa naman. Bakit po? Sabi gano'n. Kasi napasin ko, tuwan-tuwa ka, ma'am. Ay sis, tuwan-tuwa ako, hindi sa nakasakay ako ron. Tuwan-tuwa ako kasi may dahilan. Kung di ako na-traffic doon sa SM Kalamba, tiyak kasama akong lulubog at mamamatay. Hindi na ako makakarating sa Bible study. Ayun po. Kaya, ganun ba? Opo. Kaya, salamat sa Panginoon. Ayun po. Alam niyo po ba, kung minsan lagi natin pakikinggan ang Panginoon po. Yung the time na nahihirapan tayo, pwede mo isang guni sa Diyos. Amen? Bakit? Hindi naman bingi ang Diyos eh. Minsan ang tao, pag sumasangguni ka, nagbibingi-bingihan. Ayaw kang pakinggan. Pero ang Diyos po, laging nakikinig. Lalo-lalo na sa mga anak niya. Which is tayo po yun. Di po ba? Okay. Next po, dahil sa pagsunod natin sa Diyos, hindi lang tayo nahihirapan, hindi lang pagod, problema, yes. Kaagipat natin yung problema. And I believe lahat po tayo ay may pinagdaraan ng problema na mawala. Says, halimbawa, na mawalan tayo sa buhay. Yan po. Hindi tayo exempted pagdating sa problema. Sabi nga sa awit, problema ay dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya't may ngiti. Wow, makakangiti ka pa pala sa Panginoon yon. Paano, Pastor? Sabi mo kay Lord, Lord, problema, ganito, ikaw na bahala. O, di makakangiti ka na. Mukhang bata ka pa pagka lagi ka nakangiti. Opo. Pero sa 1 Corinthians 13, hindi kayo binigyan ng pagsubok o problema. Dapat gagawin naman ang paraan ng pag-ilag. Hindi puro bullseyes. Pagka puro bullseyes, yung mga problema niyan, accept kayo na accept. Hello, ikaw mahahat, ikaw lagi masasaktan. Pero kailangan yung problema niyan, bigyan mo siya ng aksyon. O kaya in the name of Jesus, lumayas ka sa aking problema in Jesus' name, sa katawan lupang ito. Easily. Alis agad yun. Banggitin mo lang pangalan ng Panginoon. O di sobrang problema. Alam niyo, kung minsan ito talagang maraming kalagayan ng mga tao. Lalo-lalo na yung mga taong normal. Problema. Gastusin. Lahat po. Cover na lahat yun. Yung malaking problema yun. And remember mga kapatid, ang Diyos natin ay malaking bato. Kaya niyang basagin yung problemang yun in Jesus' name. Di po ba? Opo. It's because for God, walang imposible sa Kanya. Kung ibibigay natin sa Kanya yung ating mga problema. Yan po. Hindi ka na mahirapan sa pagsunod mo sa Diyos. Kaya hindi na parang disyerto ang buhay mo. Okay. Hindi malaman kung ano ang uunahin, kung ang sarili o pagsunod sa Diyos. Yes, totoo po yun. Minsan sinabi ni Pastor, sa dami nga po ng damit sa aparador, hindi malaman kung ano isusuot. Hindi malaman kung anong damit, na klaseng damit na uunahin isuot. Namumblema pa. Yun po. Sa pagsunod natin sa Diyos, ganun din po. Di natin alam kung iiwan natin yung mga kabuhayan natin. Nangyari po sa isang kapatid, sabi ko sa kanya, alam mo kapatid,
Kung inaalala mo yung mga halaman mo dyan at yung mga gamit mo sa buong bahay na yan ay mawawala, aalis ka sa bahay, babalik ka sa bahay, na kahit yung mga halaman mo, hindi gagalawin ng mga manok. Alam niyo po ba, dumating yung kapatid na yun, tuwan-tuwa. Yung mga halaman niyang pinahalaga niya, pinaghirapan niya, malinis. Hindi kinalkal ng manok. Kaya sabi mo sa kanya, sa kapatid niya yun, kung magiging sagaba sa pagsunod mo sa Panginoon, dahil nagagalit ka, hello? Dahil sayang yung benta mo sa tindahan, sayang yung mamimili pagka lumakpas sa iyo. Kung gawin ng Panginoon, pagbalik mo, yung mamimili mo yan, maghihintay pa rin sa iyo. Alam niyo, laking gulat ng kapatid na yun, pagbalik, eto na yung mamimili. Marinig lang yung tunog ng tricycle, eto na yung mamimili, nagmamadali pa. Hindi pa kami kumakain kasi sarado yung tindahan nyo, sabi ng mamimili, bibili kami ng bigas, bibili kami ng sardinas. Eto yung kapatid, aligaga ngayon, di malamang kung magbibis muna, magpapalit ng damit, o unahin yung customer. Di inuna muna yung customer. Yun po minsan, ang buhay ng isang tao, kaya minsan nagiging disyerto, ay hindi malaman kung ano unahin, kung ang sarili o ang pagsunod sa Diyos. Christian, sa pagsunod po natin sa Diyos, lahat siya may encounter natin sa ayaw at sa gusto natin. Pero stand your feet. Manindigan ka sa Diyos. Uunahin ko ang Diyos muna. Bakit? Pinagpala ako ng Diyos. And this is the day. Ito ang araw ng aking pagsunod at paglingkod sa Panginoon. Bakit? Sa loob lang na 1 linggo kung may paglilingkod to sa Panginoon, unahin ko pa ba sarili ko? Unahin ko muna ang Diyos. Sabi nga ng mga Kristiyano, unahin ko muna ang Diyos para pagpalain ako. Amen! Ayan ang mga Kristiyano, dapat. Positibo ang isip. Hindi inuuna ang sarili. Inuuna lagi ang Diyos. Ay di hindi nagiging disyerto ang buhay mo. Okay, second, yung po ang una. Ikalawa po, dahil sa kagagawan natin. Kung minsan naman, ay dahil ito sa kagagawan natin. Pagkakamali. Yes. Kanya po ba kayo? Lahat tayo nagkakamali. Katulad kanina, nagkamali ako, nakalimutan ko to. Dahil na-excite ako na makita ko yung kapatid na Jean. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Malayong mambayan ng pinanggalingan. Ang puso ng kapatid na Jean nasa Jewish Fellowship Ministry. Way back in the year 1980, yung mga hardship na pinagdaraanan niya, ay magkausap po lagi kami. Okay, umiyak sa kay Lord. And then we pray to God that time. Kaya salamat sa Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, yung stand niya sa Panginoon, hindi siya magkakamali. Kahit na tinanghali o na-traffic siya, darako pa rin siya sa tahanan ng Panginoon. At praise the Lord. When the time he entered that door, talagang daman-daman niya ang presensya ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yan po. Purihin ang Panginoon. Yan po. Ikalawa po yan. Kung minsan naman ay dahil ito sa kagawa natin pagkakamali, desisyon. Yan po. Ito ang laging kalaban natin sa buhay natin. Na kung minsan parang disyerto ang buhay natin, yung desisyon. Ibigay kayo na halimbawa mga kapatid. Meron pong mayaman, naging member doon sa Luciana. Umalis siya sa isang grupo dahil ang grupong yon ay sabi niya, Pastor, patawarin ako ng Diyos, hindi naman ako mapagpaimbabaw, pero yung grupo, corrupt. Mag-aaral ng Bible study, magbibigay ka sa Panginoon. Magkakandak ng Bible study, magbibigay ka sa Panginoon. Tapos may seminar, kailangan magbibigay ka pa rin. May project sila, malaking building na bibilin, kailangan totokohan ka. Ang certificate, kailangan may bayad pa rin. Okay, sa Jewish, wala pong bayad ng certificate. Maghahandog ka sa Panginoon, ikakasal ka ng pastor, walang bayad. Nandiyan po ba kayo? Nagulat siya. Ay yaman nun.
Kasi sabi niya, hindi ko malaman, pastor, kung ano gagawin ko at pinipilit ako at kinukumbis uli ako nung dati kong sinamahan. Alam nyo, nakita nyo na po yun, yung ating kapatid yun, last anniversary po. Matabaho siya. Okay. Alam nyo, hindi ko alam. Hala ko magagalit sa akin eh. Kasi sinabi ko, kung minsan naman dahil ito sa kagawan natin na parang disyerto ang buhay natin, yung mga desisyon natin, abay nagalit to. Nagsasalita ako, nagre-react sa likod. Sana po walang mga kapatid dito magre-reklamo sa akin. Kung magreklamo kayo sa akin, problema nyo na kay Lord yan. Hindi ko na po problema yan. May stress lang ako. Alam niyo, sabi ng kapatid, Pastor, tinatamaan niyo ba ako? Excuse me ho. Hindi ko alam ang pinagdaraanan niyo. Ang sinabi ko, kung ikaw magdidesisyon sa pagsunod mo sa Panginoon, mataba ka na. Dito, tama lang ang mga katawan ng mga kapatid eh. Minsan siguro mga nagpa-fasting to, dapat po. Kaya kailangan minsan stomaching jazz out kayo. Kasi pag sobra po kayo ng pagkain, hindi nyo alam, unti-unti nyong nilalason ang katawan nyo. Ganun po yung isang kapatid natin na bagong membro daw na mayaman. Mayaman talaga. Just imagine, Pastor, meron akong lupa sa Lucena, gusto nyo tayo ng church. Wow! Masarap nun, di ba? Ako lang po, kung may pagkakataon, lobby naman ng Panginoon, why not? At sinangguni ko to kay Pastor Felix po. Meron sa Bulaho, bago ka tumuntong ng bahay ng Luciana, meron din siyang lupa. Pastor, pwede niyong tayo ng church yun. Kasi imagine, ayaman talaga. Hindi biro-biro yung kabuhayan niya. Opo. Ngayon sabi ko, alam niyo po ba, kung magdidesisyon ka sa buhay, nahihirapan ka na, dahil sa katawan lupa mo, nahihirapan ka na rin mag-travel, at the age of 53 ka, dapat ngayon pa lang malinaw ang desisyon mo. Bakit lalayo ka pa? Dinala ka na nga ng Panginoon dito eh, para hindi ka mahirapan. Alam niyo, sabi niya, Pastor, yung kaming dalawa na lang, Pastor, patawarin ako ng Diyos. Sapul niyo ako doon sa desisyon na yon. Pag-aralan niyo mabuti. Gusto niyo ba mahirapan kayo o hindi na kayo mahirapan? Dahil kung hindi na kayo mahirapan, ilang hakbang lang, nandiyan ka na sa church ng Jewish Fellowship and Ministry. Opo. Well, praise God. Alam niyo, sabi niya, Pastor, nalutas din yung problema ko. Talagang dinidibdib ko yung problema niyo kasi nga kinukumbis lagi ako nitong mga kabila na pinanggalingan ko. Okay. Remember mga kapatid, ang Diyos po ay laging nariyan po. Siya lamang ang makakatulong sa atin. In Isaiah 48:17, sabi ng Panginoon mong Diyos, ako ang Panginoon mong Diyos ang magtuturo sa iyo. Sa verse 18, kung dinidinig mo ang aking utos, ay iyong ang kapayapaan ay naging parang ilog. Hindi po ba? Kaya kung isusunggunin natin sa Diyos, yung ating pamumuhay na yan, hindi tayo maladisyerto ang pamumuhay. Dahil ang nice ng Diyos ang makikita sa ating malawak at kapayapaan ng pamumuhay, katulad ng ilog sa dalampasigan. Nakita niyo ba yung ilog sa dalampasigan? Gaganon-ganon lang. Payapa siya. As a Christian, mga kapatid sa Panginoon, dapat po ganon po tayo. Okay. And katatlo po, kapag nakakasakit, maaaring ang pakiramdam natin ay para tayong nasa desierto at nahihirapan. Totoo po yun. I remember, lagi kong may sample po to. Merong kabataan, no? From Santa Cruz, sabi ko kay Lord, bakit dito ako nakababa Santa Cruz? Ano reason? Napakahirap sumakay rito sa may plaza na Santa Cruz, papuntang Lucena. Ang biyahe ko lang, Luciana.
Sabi ko, dito napakahirap sumakay. Alam nyo, nakakapagtaka talaga ang Panginoon pagka sumusunod ka. Magugulat ka. So, kumuha ako, sanay ako mag-travel, na lagi ako may dalang Skyflex. Yung bang yung malaking ganyan na lalagyan po. Yung bang isang plastic po siya. Pag upo ko doon sa loob, sa jeep po, pagsampang ganyan, nasa kaliwa ko. Ang ginawa ko, kung muna gugutom mo ako, bukas ako ng Skyflex, para bang wala akong pakialam sa paligid, ganon. Hindi ko napapansin yung mga nakaupo sa kabilang upo na ganyan, na hilera, mga nakatingin sa akin. Kasi nagbukas ako ng isang balot na Skyflex eh. So ngayon, nakita ko yung na-focus ang mata ko doon sa dalawang kabataan. Alam niyo yung kabataan yung papunta pa doon sa bayan ni kapatid na Cora. Saan po kayo? Opo, Gumaka. Gumaka po ba? Opo. Tapos napansin ko, yung isang kabataan at the age of 15 years old, pareho kasi silang babae, nakatingin sa akin, tapos gumanon ang tiyan niya. Tapos kinakausap yung ate. Para ba sinasabi sa ate, nagugutom ako. Tapos, alam niyo, kumuha ako naman towering entertainer, ganun, sabi, ganun eh. Sabi ko, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon po eh. Saan ang biyahe nyo? Sa Gumaka, Quezon. Kasi birthday ng aking pinsan, magdidibo, pupunta ko kami ron. So, huwag kang magagalit. Ano problema ng kapatid mo? Ayaw sumagot. Yung second time na tanong ko, ano problema? Huwag kang mahiya. Nagugutom po siya. Alam niyo po ba, ginawa ko yung isang balot na Skyflex na hindi ko, yung sa akin eh, bago pa lang bubuksan, kinuha ko yung 4 na piraso, ayan po. Eto maganda. Sama kayo sa amin kasi sama-sama tayo atin ang birthday ng pisang ko. Ang napansin ko po, alam niyo mga minamahal, mga kapatid sa Panginoon, nagkaroon sila ng security. Sabi ko kasi gagabing kayo, opo, kaya sige na, please, sumama kayo sa akin, sa amin. Sabi ko, hindi pwede. May mission ako sa Luciana. Saan po yun? Along the way, daraanan natin pagka bumaba na ako. Iyon na ang Luciana. Nagpakilala ako, the same time, ay, pastor pala, ay, missionary pala kayo, opo. Matanda pa ako noon, pero kuidaw ka, inuopo ko po sila. Ganun po. Nahihirapan siya. Pagka-alert ka sa ganung mga bagay, hindi mo alam. Kaya sabi ko nga kay Lord, kaya pala dito mo ako pinadala, pinasakay, napakahirap. Yung pala may paggagawa ka, Panginoon. Kaya puri ng Panginoon, napakabuti ng Panginoon. Kaya alam niyo po ba, mga minamahal, sa totoo lang, ma-amaze ka sa gagawin ng Panginoon. Magugulat ka. Sabi nga minsan, sinabi ni Pasok, kahit hindi ka manghingi, alam na ng Panginoon yung ibibigay sa iyo. Yun po. Puri ng Panginoon. Kapag nakakasakit, yan, marami ang pakiramdam natin ay para tayo nasa disyerto at nahirapan. Yes, di ba yung kapatid na papatotoo kanina, pero alam niyo, solution lang pala, kailangan pa-check up lang. Instant alam agad niya yung mga problema niya. Pero hindi niya pansinin agad, pero sasuffer siya. Ako, pasalamat ko sa Panginoon. Healthy ang katawan ko. Kaya salamat sa Panginoon po. Pakahirap po mga minamahal, mga kapatid sa Panginoon. Pag ikaw ay nagkakasakit, sakit lang ng ulo, pero buong katawan mo, ramdam na ramdam po yun. Ganon din sa mga kapatid sa Panginoon. Mga kapatid sa Panginoon, nanghihina, nanlulupaypay, nagkakaroon ng sakit o problema, ramdam ng buong church po yan. Nandiyan po ba kayo? Opo. Kasi ngayon, mabilis na ang komunikasyon. Okay, puri ng Panginoon. Pag ikaw nakakasakit, malungkot na malungkot ka, wala kang kakampi, nag-iisa ka, walang makakapitan kundi ang Diyos po.
Amen. Opo. At nakita natin to sa mga kapatid natin, mga nagkasakit. And the last po, bibigyan ko lang halimbawa, na magkasakit to sa Chipi, nando kami sa bahay ni Sister Dali, dumating ako, bakit ka napasyal? Kinakamusta niya raw ako, sabi ni Sister Conching. Sabi niya, sabihin mo kay Brother Boy, pag-pray si Sister Chippy. Alam niyo, bigla ako dumating. Alam po, nag-prayer kami ni Sister Dali ron. Alam niya, isang bagay lang sinabi ko, yung second punta ko ron, na prayer, sabi ko kay Sister Chippy, gusto mo bang gumaling? Opo. Just imagine, 1 year na may sakit. At yung kabila, nag-o-offer, siya ipagpe-pray, pagka gumaling ka, doon ka mananambahan. Bastos. Hindi mo lang kinausap yung ama ng tahanan. Kinukumbis yung anak. Kabastusan po yun. Walang respeto. Kaya nga po, sabi ko kay Sister Chippy, na pinagpe-pray ko siya, gusto bang gumaling? Opo. Magsisi ka ng kasalanan mo. Minamahal, napakasimple lang pala. Ang cause pala ng sakit, checkin mo yung sarili mo sa Panginoon, hindi muna sa doktor. Baka meron kang kasalanan o pagkakamaling inisip o sinalitang ginawa mo sa buhay mo na hindi mo alam, nakalakpas sa buhay mo yun sa isang araw, yung pala may kasalanan kang ginawa sa Diyos, kaya yung sakit mo ay hindi gumaling. I-confess mo kay Lord. Ask mo kay Lord yung forgiveness. And then, bahala na ang Panginoon sa iyong sakit. And I said kay Sister Chippy, pagka gumaling ka, paglilingkuran mo ba ang Panginoon? Opo, Pastor. Kita nyo, pinagaling siya ng Panginoon. Praise God. Kung makikita nyo ang kalagayan ni Sister Chippy, kababaeng tao, alam nyo, halos butot balat na. Sa biyaya ng Panginoon. Hanggang ngayon, yung sinabi niya sa Panginoon, kaya sabi sa kanya, narinig ka ng Diyos. Kung kalilimutan yan, ayun po. Kaya pag nakikita ko si Chippy, kasi po, habang lumalaki yan, kasama niya ibang mga anak ko, lalo na si Rosel noon, parang anak ko na rin yan. Ganun po, ang tingin ko sa pamilya, kay Chippy po. Kaya purihin ang Panginoon. Hindi lang po yun, pagka may sakit ka, ulitin ko po, walang kakampi, ang malalapitan mo lang ay ang Diyos po. Amen? Kaya, madalas sa atin, ang pamumuhay ay para bang nasa disyerto. Una po, kung minsan, nang dahil sa ating pagsunod sa Diyos, ay nahihirapan tayo. Ikalawa, kung minsan naman ay dahil ito sa kagagawan natin. And the last po, kapag nagkakasakit, maaaring ang pakiramdam natin ay para tayong nasa disyerto. Minamahal, sa bawat paghihirap na ating nararanasan, laging nariyan ng Diyos para tulungan tayo. Sa Isaiah 41:10, ganito po salita, huwag mangamba, dahil ako ang Diyos mo, palalakasin kita, tutulungan kita, iingatan kita, sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya ring makakapagligtas sa iyo. Ganun po ang Panginoon. Ganun kabuti ang Diyos. Ganun nahabag ang Diyos sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Bakit po? Lahat ng panahon, anumang oras, pagkakataon, lagi tayong inuunawa ng Diyos po. Amen? Okay, bago po tayo mag-closing prayer, ayan po, meron isang awit po, ayan po. Tapos po tayo ay magpe-pray, ayan po. Pwede niyan sundan niya kung alam niyo po yung isang awit na yan. Nili ko na tumayo tayo.
Habang inawit po itong chorus nito, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Thank you, Jesus Christ. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Hallelujah. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Kasama ng Diyos ay tunay, makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapitan Kanya, ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapitan Kanya, ang makasama ng Diyos ay tunay. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay
Jesus. Kung lalapit kay Jesus, kung lalapit kay Jesus. Purihin ng Diyos, hallelujah, hallelujah. Mga kapatid, ang mensahe ng Panginoon, kung ikaw ay lalapit kay Jesus, maging anuman ang kalagayan sa buhay, maging para bang nasa disyerto ang ating pamumuhay, maraming sitwasyon na pangyayari sa ating mga buhay, ilapit mo lang mga minamahal sa Panginoon yan. Sa Panginoon, pagka lumapit ka kay Jesus, pakikinggan ka niya. At kung ikaw ay may kakulangan, kung ikaw ay may kasalanang nagawa, kung ikaw ay may kahinaan, kung ikaw ay nagdadalamhati o nagdaramdam sa buhay, kung inakala mong bigo ka sa pamumuhay mo, kung inakala mong para bang walang mangyayari sa buhay mo, mga kapatid, naghihintay ang ating mahal na Panginoon Kristo. Dahil nais ng ating mahal na Panginoon Kristo, lahat ng ating kabigatan, ibigay natin sa Kanya. At sa biyaya ng ating Panginoon Kristo, lahat yan, papangyarihin ng Panginoon. Maghihilom ang mga sugat mo sa buhay na para bang nasa disyerto. Pero sa ating mahal na Panginoon Kristo, lahat yan ay kaya niyan tugunin. Ano man yan. Dahil kung ikaw ay mananalig at lalapit sa ating mahal na Panginoon Kristo, na may pananampalataya, na nagpapakumbaba, diringgin ng Panginoon ang taong nagsasamo sa Kanya. Yes, sino ka man, lalaki man o babae, sa mga oras na ito, inabot ka ng ating mahal na Panginoon Kristo. Come to Jesus. And let Jesus heal your pain. And let Jesus heal your any situation of your life. And let Jesus heal your other problems of your life. Whatever that is na yung pinagdaraanan. Only Jesus Christ can solve your other problem in the name of Jesus. Hallelujah. Yes, manampalataya ka, minamahal, sino ka man sa oras na ito. Because kay Jesus Christ, nothing's impossible. Sa lahat na nagtitiwala sa Kanya. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Father God in heaven, nagpapasalamat po kami sa iyo. Pinaalala mo sa amin ang isang awitin na ito na patuloy na tumimos sa aming mga puso, isipan. Pinaalala mo kung kami magtitiwala ng lubos sa iyo at lumapit sa iyo. Ikaw na Diyos na buhay at makaprang sa lahat na milikha ng langit at lupa. Banayad sa pagkagalit, handa magpatawad. Ang pag-ibig mo ay sagana sa amin. Magpawalang hanggan na yung pagmamahal sa amin. Ikaw ang Diyos na mawain, Diyos na nahahabag, Diyos na kumakalinga, at laging nagmamahal sa aming Panginoon. Dahil sa lahat ng panahon, ang kabutihan mo ay laging nararamdaman namin, karanasan namin, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan, na mabuti. Ikaw ang batong buhay na laging maasahan sa aming mga buhay. Kaya salamat po, hallelujah. Yes, oh God, hallelujah. Oh God, let your people in this place, oh God, let the power of blessing, oh God, ipagkaloob sa kanila. Even your healing power right now in the name of Jesus Christ, hallelujah. Even, oh God, sa mga circumstances ng buhay,
Itaas mo sila, Panginoon, sa mga oras nito. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Even, O God, sa mga pangailangan nila, Panginoon, mayaman ka, kaya ibus mo ang mga kayamanan dyan sa langit at ipagkaloob sa mga nangangailangan, lalo-lalo sa aming mga kapatid. Even in this Church of Jesus Fellowship and Ministry. In Jesus' name, yes, Father God in heaven, let your will be done, O God. Hallelujah. Mangyari po yung kalooban, Panginoon. Hallelujah. Patatagin mo po ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Whatever it is na pinagdaraanan sa buhay. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Bose, desibo, depo, ha. Chichu po. It's you. It's you. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo sa lahat ng kabutihan mo sa amin. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya this wonderful morning, Panginoon, you receive namin all the blessing sa mga oras nito. Purihin ka. Yesola sido ho di pa siumo ho isipo ha. We praise you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Salamat po. Thank you for all the blessing, Panginoon. At walang masibla ang aming mga labi. Wala kami masabi, kundi purihin ka, pasalamatan ka, Panginoon. Salamat. Salamat sa iyong salita na pinadama mo sa amin, pinarating mo sa amin. Salamat sa bawat sarina narito, Amang Banal. Binigyan mo ng panahon ang buhay nila at naranasan nila sa buhay nila na minsan pa nakatakpo mo sila, Panginoon, at tinagpo ka nila, Panginoon. Loobin mo nawa, Panginoon, na laging magpatuloy sila sa pagsunod sa iyo, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Ikaw magbigay din ng strength sa buhay po ng bawat isa. And bring back your glory. Hallelujah. Thank you, Jesus Christ. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon.